Ayan, at paalis na tayo, papunta tayo dun sa area kung saan tayo magda-dark ride. So ayan, at medyo mainit na, tinanghali na tayo. Pero ayan, tuloy pa rin tayo. Yun nga lang, dapat magbabike ako dun sa area, kaya lang natunugan ako ng nanay ko. Kaya ayan, ipapahatid ako dun sa area kung saan ako pupunta. At yun, naganap na nga ang aking kinatatakutan. Hindi pumayag si nanay na ako ay mag-drop ride pababa. At ito na ngayon, natunugan ako. At ito, at pinahatid tayo kay kuya. So, nandito ngayon tayo sa along ng San Antonio to Makulapnit. At doon tayo magda-drop ride sana. Pero yun nga lang, hindi pumayag si nanay. Kasi syempre, dito sa probinsya kasi, maraming mga pamahiin. Pag mga ganyang panahon, ay hindi pinapayagan. So ayan, dahil nga tayo ay iingatan lang, sumunod naman tayo. At yun, pinahatid na lang tayo sa location kung saan tayo mag-drop ride. At ang bala ko sana, magbabike na lang ako pababa or paakyat. Kasi itong location ko, napakalayo nito dun sa city pababa. So ang kailangan kong takbuhin dito, aakyat pa ako ng bundok, and then bababa, and then aakyat, and then bababa, and then yun, puro drop ride na yun pababa. So noong panahon na may tag-ulan pa noon, nung pumunta ako dyan, nagawa ko na yan, nag-drop ride na ako dito. Yun nga lang, hindi ako nagpaalam sa kay nanay. At dahil nga marami ko na ring disgrasya sa mga braso, mga bali, kinakabahan na ang nanay ko. May edad na rin kasi yung nanay ko, nasa 86 na siya. So nininervyos siya pagka alam na ako ay may pupuntahan o magbabike ako. Lagi na lang niya akong tinatanong kung nasa na ako. Kaya nito, nung paalis ako at nag-video ako bago umalis, natunugan niya. So ayan, para maiwasan pag-aalala, ma-high blood pa yung nanay ko, may edad na kasi. Ayan, pinahatid na lang ako sa kuya ko. At yan, ito yung pinagbabawal na technique. Nakasakay ka habang katabi mo yung bike. Ayan. At ang mahirap nito, no, sobrang init. At yung init, nakakahilo sobra. At umalis nga pala ako ay eksaktong alas 10. So kainitan, kakatapos ko lang magbilad ng palay. Kasi nga doon sa amin, pinagbilad ako ni nanay ng palay dahil nga dadalahin ko pa Maynila. So ayan, nagbilad tayo ng palay at iniwan ko na yung binilad ko para lang sa rides na ito. Yun nga lang, talagang hindi tayo nakalusot. At tayo pinahatid na lang sa sasakyan kasi delikado daw yung pababa. Kung nakita nyo yung videos ko nung mga latest na upload ko, yun yung napakabilis ko pababa. Halos naunahan ko yung motor, naunahan ko yung dump truck na mabibilis dyan. Itong area na yan, naunahan ko sila dyan. So napakabilis talaga nung bike ko pababa. So yun, dun si nanay kinabahan. Kasi syempre, alam mo na naman ang matatanda na. Yan ay nervyosyo na, matatanda na kasi. So kailangan natin sundin at kailangan din nating huwag suwayin dahil yun, baka yun pa yung high blood nila. Kasi mag-iisip sila habang wala kayo. So ayan, doon sa may mga lola, lolo, may mga magulang pa dyan, kayo binabawalan. Huwag kayong matigas ang ulo. Sumunod na lang kayo. Kasi baka nga naman, yung iniisip nila ay magkatotoo. So mahirap na. So kapag sinaway kayo ng isang beses, okay lang, diretso pa rin. Pero pag paalis na kayo, sinaway pa rin kayo hanggang 3 beses na pagsaway, sundin nyo na. Baka nga may mangyari sa ating masama. Yun nga lang iniiwasan natin. So ayan, hindi naman tayo professional na nagbabike. Hindi lahat ng oras swerte. So dito nga pala sa dinadaanan ko, sandamakmak na ang nangyaring disgrasya dyan. Mga jeep na nadiskaril, nawala ng preno. At ito nga huling uwi ko, mayroon na namang nadisgrasya dito sa may
sea of clouds. Pababa sila at doon sila na-disgrasya. Yung isang punong jeep papunta sa Bag Beach, ayan, 6 daw ang, syempre, matik na yun, nawala kaagad sa mundong ibabaw. So yan, baka mamaya censored yung masabi ko, mayari tayo. So yun, mga kunikwento ko lang dito, marami na ang disgrasyang nangyari dito. Ang motor, jeep na bumaliktad, kasi itong aming lugar, kalsada na yan ay sementado na ngayon. Dati hindi pa, pero kahit sementado yan, pag sinilip mo yung gilid niyan, bangin yan. At yung kalsada na yan, overlooking mo yung buong gilid ng dagat ang matatanaw mo dyan. So makikita mo sa tuktok talaga kami. At ang isa pa dito, no, pag summer dito, parang Tagaytay lang din sa amin, malamig, hindi mainit. Kaya nga dito sa amin, nung pumunta ako ng Tagaytay, ang reaksyon ko lang, parang familiar ako dito, parang sa amin lang, mas malamig pa nga sa amin minsan. Kasi sa amin, aakyat ka ng bundok, pag aakyat mo ng bundok, mataas yun, mahabang biyahe yun, nasa 2.5 hour na paakyat sa bundok. Pagdating mo doon, bababa ka ng konti, yung paligid ng aming lugar, bundok na paligid pa yon. So ibig sabihin, nasa tuktok kami ng bundok na paligid pa kami ng bundok. So ganun ka tarik sa amin at ganun ka lamig sa amin kahit summer. So napakaganda ng lugar na to. At yung mga videos ko dyan na nagbabike ako, ay kwento ko lang, minsan nag-rides ako galing dito sa Manila. Pagbaba ng barko, pagdaong ng barko sa pier ng Dalahican, nag-rides na ako nun. 4:00 ng madaling araw. Pero nakarating ako sa amin, sa bahay, sa dami ng nangyaring disgrasya sa akin. Nasiraan ako ng RD, naputol. Kadena ko, alas, naputol. So hindi ko na siya maipadyak ng diretso or makabuelo ako kasi nga kumakalas na siya. Ginawa ko na kasi siyang single. Naka-upload yan sa videos ko. Ngayon, nung ginawa ko sa single, hindi ko na siya maipang pwersa kasi magkakabyo siya. Kasi putol na yung RD ko eh. Pinilit ko pa rin dahil gusto ko matapos yung obstacle ko simula pier hanggang sa bahay. Kaya nga lang, nung paakit na ako galing ng Perez, papunta na ng Labo, kalaghatian nun, dumating na si Kuya. Pinasundo na ulit ako ni Nanay. So, hindi na naman natupad yung pangarap ko na ma-rides ko hanggang. So, next year, sabi ko, babawian ko. So, itong dinadaanan ko na to, natapos ko yan hanggang sa bahay. Pero nung ginawa ko yun, talagang yung bike ko, kinondisyon ko na. Pero sa kabila nun, nagkondisyon ako ng bike, hindi ako nasiraan, pero ang dami kong dala. Kasi hindi naman pwedeng darating ako sa bahay na wala akong dalang pasalubong dahil yung mga pamangkin ko dun maliliit pa. Pagdating mo dun, nagtingin-tingin sa yun, mas mahirap, diba? At ayan, natupad ko rin yung from pier papunta sa amin, may 2 daan yan, Santa Cruz or dito ka dadaan sa Katmon. So yung 2 na kalsada na yun, pag Katmon mas malapit pero napakatarik, sobrang tarik. Pero pag Santa Cruz malayo pero mild lang. Pero yung mild na tarik na yon, napakatarik na nun dito sa Manila. So ayan, hanggang dyan na lang muna, no. Pinakita ko lang yung aking rides sa sasakyan papunta doon sa location kung saan ako mag-drive ride, medyo malayo-layo.